Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Viray. Taong 1976, Manoot, Mindoro. Isang maliit na nayon ang Manoot. Iilang kabayan lamang ang makikita sa lugar at halos lahat ng mga nakatira ay magkakamag-anak. Kaya naman magkakakilala lahat ng naninirahan at kapag may napadayo, madali lang itong malalaman ng mga residente. Nang mga panong ito, bigla na lang dumating ang isang lalaki sa lugar. Hindi naman ito baliw, pero nakakaduda ang kinikilos. Kasabay ng paglitaw ng taong ito, ay siya namang paglaganap ng kababalaghan sa lugar. May aswang na nananalasa ng mga hayupan. Namataan ito sa akto at nakarating na sa kabilang nayon. Tawagin na lang nating Dumas ang lalaki. Kung may araw, makikita si Dumas na umiinom ng tuba sa Tayakan, isang lugar kung saan kadalasan tambayan ng mga lasinggero. Ilan sa mga kabayan dito ay nagtitinda ng mga tuba at tabako. Isa na rito ang tahanan nila Biray. Mismong si Biray na ang nagbabantay ng tindahan buong maghapon. 16 na taong gulang na siya ng mga panong ito. Pinaghihinalaan ng lahat na si Dumas ang aswang. Pero taliwas naman ang pagpapakita ni Dumas tuwing may lumalaganap na aswang. Dahil tuwing gabi, umiinom pa rin ito sa tindahan ni Viray. Kaya para sa binata, napaka-imposibleng si Dumas dahil nasa tindahan lamang ito habang nangyayari ang mga pagpatay ng alaga ng mga tao sa bayan. Ayon kay Viray, napakatahimik na tao ni Dumas, pero hindi naman suplado. Sa halip ay palangiti lalo na kapag tinatamaan na ng alak. Ngunit kapag tinatanong naman kung saan nakatira, sinasabi lang nito na doon sa loob ng gubat. Sinubukan na ng mga taga roon na iparating sa otoridad ang dayo. Ngunit ayon sa mga namamahala, nakausap nila si Dumas. Mabait itong tao bagaman kahina-hinala ang postura. Ngunit ayon sa obserbasyon ay wala namang atraso ang lalaki. Karaniwang residente lang ito na naglalakbay sa kung saan-saan. At sa katunayan, may mga dala itong papeles na magpapakilala sa kanya. Napag-alaman nila na taga-Panay si Dumas. Maliban pa dyan, hindi malayo na ang aswang na gumagala ay mabangis na hayop lamang. Hindi naman may pagkakaila dahil hindi talaga paninindigan ng otoridad ang mga kababalaghan. Isang hapon, dumating sa tindahan nila Viray si Dumas upang uminom. Dala ng matinding kuryosidad, napatanong ang binata kung ano ba ang pinunta ng dayo sa lugar. Ah, wala naman. Gusto ko lang talaga na gumala, maglakbay. Etong mga tao dito, napagkakamalan pa akong aswang. Kahit hubaran nila ako, wala silang makukuha sa akin. Hoy, hindi ako aswang, no? At hindi lang naman itong lugar niyong napuntahan ko, marami na. Sa katunayan, nakarating na ako sa Mindanao para lang alawin ang sarili ko sa dami ng magagandang tanawin. Wala namang masama doon hanggat wala kang inaagrabyadong tao. Biray, alam mo, gusto ko ang ugali mo. Mabait ka kumpara sa ibang tao. Kung makatitig sila sa akin, kala mo papatayin ako eh. Wika ni Dumas. Wala lang. Nasanay na rin ako sa'yo eh. Nasanay ako sa'yo kuya, mabait ka naman eh. Hindi katulad nung una. Napagkamalan ka pa nga ng tatay ko na pugante at saka aswang. Marami kasing nakaburda sa bisig mo. Saka may mga palamuti dyan sa buhok mo. Yung nakatirintas. Yan bang nakalambitin? Ano ba yan?
Saka yung kwintas nyo, ang weirdong tignan. Tugon ni Viray. Ito ba? Itong nasa dulo ng buko na nakalambitin. Palamuti lang to dong. At itong mga kwintas ko, koleksyon ko lang. Nakuha ko pa sa iba't ibang lugar. Ito namang mga nakaburda sa bisig. Hindi lang ito ang mga patik ko. Marami pa. Kung makikita mo akong nakaubad ng damit, magugulat ka. Mga katagalang. Teka, alam mo ba ang pangalan ng tao na nakatira dyan sa kanto? Nakita mo kanina, di ba? Tinititigan ako ng masama. Magmumamasamay na pero may kayabangan. At saka parang hinahamon ako. Balak pa nga yata akong gulpin eh. Ewan ko ba? Umiinom lang naman ako dito. Ano ba tong nangyayari sa lugar nyo? Wika ni Dumas. Nang marinig naman ito ng binata, kagad niyang sinabi na pinsan iyon ng ama na si Kuming. Mayabang talaga at tanyag sa lugar bilang antingero. Ayon sa mga nakatira, marami na itong napatay na aswang na minsang gumagala sa lugar. Baka nagdududa din ito kay Dumas. Dagdag pa ng binata, marunong din sa panggagamot si Kuming at ito ang pinagkakakitaan niya sa buhay. Kapag nalalasing yun dito, kung sino-sino na lang yung hinahamon niya, minsan nga nagwawala pa eh. Tinatapon yung mga galon ng tuba na may laman. Wala namang sumusubok na lumapit, may hawak na itak eh. Nga pala, hindi ka ba natatakot sa gumagalang aswang? Tanong ni Viray. Hindi ako natatakot sa aswang. Mas nakakatakot pa nga yung mga taong nakatira dito. Baka ilang araw siguro, hindi muna ako magpakita, masyadong mainit yung mga mata ng tao eh. Malay mo, biglaan na lang akong tagain sa likuran. Ay nako, kung dayo ka nga naman. Ang hindi nyo alam, may lupay na mga magulang ko dito. Pero nasa bandang liblib lang. Baka nga magkakamag-anak lang din tayo pero malayo na. Nagtayo ako ng kubo doon sa lugar. Kung kailan pa naman may napili na akong lugar na titirahan, doon pa talaga ako magkakaproblema. Tugon ni Dumas. Ilang araw ang lumipas. Hindi nga nagpakita si Dumas. Hanggang sa may dumating na 4 na kalalakihan sa tindahan nila Viray. Mahahalata na iinom ang mga ito. Habang bitbit pa ang patay na manok. Mukhang galing sa sabungan at nanalo. Kabilang sa mga ito si Kuming. Angatang boses at makikita sa muka na nakainom na. Nagmungkahi pa ito na ihawi na lang ang mga dalang manok sa gilid ng tahanan ng binata. Bakit hindi mo nilalabas ang tuba, Viray? Nasaan ba ang tatay Lexus mo? Dumating na ba? Yayayain ko sana ng inuman. Nagkataong nanalo kami sa sabong. Wika ni Kuming. Kagad namang nilabas ng binata ang ilang galon ng tuba at baso. Habang ginagawa ito ni Viray, pinaliwanag niya na abala ang tatay sa pagsasaka. Kung hindi hapon babalik, baka gabi pa. Hanggang sa nagtanong ang asama ni Kuming. Napoleon ang pangalan nito. Hinahanap si Dumas. Oo nga pala. Nasaan yung Dumas na yon? Estranghero na may hindi magandang dala sa lugar. May tinatagong katangian. Napansin mo ba siya nung mga nakaraang araw, Dog? Hindi na namin nakikita. Wika ni Kuming. Wala po eh. Hindi ko nga din po napapansin. Baka abala lang. Tugon ni Viray. Pakisabi naman kapag bumalik dito, wag na siya magpapakita sa lugar. Baka kamo hindi na ako makatiis eh. Malilintikan siya sa akin. Narinig mo ba ako? Natatakot tuloy yung mga naninirahan dito dahil sa kanya. Wika ni Kuming. Nang marinig ito ng binata,
Kagad niyang pinuna at sinabi na wala namang ginagawang masama si Dumas. Kahit misteryoso, alam niya na mabuti itong tao. Dagdag pa ng binata, kung may dapat mang katakutan sa lugar, ito ay walang iba kung hindi si Kuming. Aba, kumakampi ka sa kanya. Teka, sino bang kamag-anak mo? Ako o siya? Huwag kang sasagot sa akin Baka gawin ko uli yung sinapit ng tindahan nyo nung nakaraan. Nanahimik na lang si Viray. Maya-maya pa ay bigla namang dumating si Dumas. Dumiretso sa tindahan. Bumili ng tabako at isang galon ng tuba. Kalmado lang ito. Pasimple pang sumandal sa haligi at nagsindi ng tabako. Nang mga oras na yun, natahimik ang grupo at nagkatitigan. Siniko ni Kuming si Napoleon at pinaringgan ng tao. O ayan na. Ayun na yung hinahanap mo pare. Ang yabang mo kanina. Ngayon nakatitig ka lang. Wika ni Napoleon. Habang si Viray naman, halatang natataranta dahil alam niya sa sarili na magkakagulo. Lalo na nang makitang galit na si Kuming. Matapos itong paringgan ni Napoleon, tumayo ito at lumapit kay Dumas. Pinitik ni Kuming ang tabakong hawak ni Dumas. Hindi naman kumibo ang lalaki. Muling nagsindi ng bagong tabako. Aba, parang hindi mo alintana ang presensya ko Manhid ka ba? Ay, ito na ang huling araw na makikita ko yung pagmumukha mo sa lugar. Bumalik ka kung saan ka namumungad. Kamalasan ang dala mo dito sa baryo. Wika ni Kuming. Nanatiling tahimik si Dumas. Sumaglit pa ng tingin kay Viray at yumuko. Nang mga sandaling ito, mataas na ang tensyon sa lugar. Habang si Viray naman, binabana ang mga galon ng tuba kung sakaling may maganap. Hindi ito matatapon. Maya-maya pa, bigla na lang kwinelyuhan ni Kuming si Dumas. Tila wala lang naman ito kay Dumas, na natiling tahimik habang nakayuko. Nagtawanan pa ang mga kasama ni Kuming at sinabing hayaan na lang total hindi naman papalag. Hindi nakinig si Kuming. Inambahan niya ng pagsuntok sa mukha si Dumas. Nang mga sandaling ito, biglang nagsalubong ang kilay ni Dumas at nagsalita. Kaibigan, huwag mong ituloy yan. Kung ano man ang hinala mo patungkol sa pagkatao ko, nagkakamali ka. May tangan ka at karunungan. Hindi malayong makikilatis mo ko. Hindi ba? Aswang ang tingin mo sa akin. Wika ni Dumas. May mga taong may tangan at kayang magtago ng katauhan. Katulad mo, kaya mahirap kang makilatis. Tugon ni Kuming. Akala ko pa naman tanyag ka. Akala ko nakapatay ka na ng aswang. Mukhang kasinungalingan. Teka nga sandali, bitawan mo na ako. Medyo nakakasakit ka na. Nang mga sandaling ito ay mas tumaas ang tensyon. Nang marinig ni Kuming ang sinabi ni Dumas, nagpantig ang tenga nito at nagbitaw ng suntok. Ngunit gano'n na lang ang pagkagulat ni Kuming nang biglang saluin ni Dumas ang kamao. Pinilipit, sabay hatak at sipa sa mukha ni Kuming. Napalod ito sa lupa at napadaing sa sakit. Matapos noon umupo sa bangko si Dumas at uminom ng tuba. Samantala, nagkatitigan naman ang mga kasama ni Kuming. Dalawa dito ang nagpaalam na uuwi na dahil baka madamay sa gulo. Ngunit nanatili si Napoleon at lumapit kay Kuming. Sabi ko naman sa'yo huwag kang kumpiyansa. May tangan yan pero hindi aswang.
Talagang hinamon mo pa eh. Nagmukha ka tuloy nakakaya. Dapat sinabi mo na lang na susubukin mo yung gamit. Hindi yung dumidiretso ka. Akala mo hari ka eh. Ayun tuloy, nakatikim ka. Wika ni Napoleon. Nang marinig ito ni Kuming, tinulak niya ito at bumalikwas. Tumahimik ka dyan, Napoleon. Sige. Hindi nga siya aswang pero malakas ang tangan. Hoy, hinahamon kita. Wika ni Kuming. Hindi pa ba sapat sa'yo yung pinakita ko? Kung iisipin, normal lang yon para sa atin. Ayos na yon at hanggang doon na lang. Huwag na nating idaan sa karunungan. Hindi mo ko kilala, kaibigan. Baka magsisi ka. Wika ni Dumas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang tatay ni Viray. Dumating si Lexus. Nagtataka ito at nang makapasok sa tahanan, kagad nagtanong kung anong nangyayari. Pinaliwanag naman ni Viray na nag-aaway ang dalawa. Naloko na. Alam mo ba kung bakit ako napauwi ng maaga? Natuklasan ko kung ano at kung sino talaga si Dumas. Manunugis yan ng mga aswang. Batay sa sinabi ng kumpare ko, taga-Palawan yan. Hinahabol yung mga aswang na nakatakas. Wika ni Tatay Lexus. Dito tumaliwas lahat ang pag-unawa ni Viray kay Dumas. Yung nabanggit nitong lupain na minana sa magulang, lahat ay pawang kasinungalingan. Sa halip, iba ang pakay ni Dumas sa lugar. Maaring ang lumalaganap na aswang ay siya ding tinutugis ng lalaki. Samantala, nagubad na ng damit si Kuming. Inunat ang mga daliri at braso na tila makikipagsuntukan na. Angat sa kintab ang suot nitong medalyong trespiko habang bumubuka ang bibig sabay tapik sa balikat. Hanggang sa hindi na nakapagpigil si Dumas, pinatulan na nito si Kuming. Panay ang awat ni Napoleon, ngunit inambahan ito ng pagsuntok ni Kuming. Walang makikialam. Medyo nakakainsulto yung ginawa mo, Dumas. Hindi kita kilala. Pero ako, kilala mo ba ako? Una pa lang kitang nakita. Alam kong meron ng kakaiba sa'yo. Maaaring nagkamali ako na isa kang aswag. Pero may karunungan ka. Hindi naman may pagkakaila dahil halata naman sa mga palamuti sa katawan mo. Nakakamangha ang lakas mo. Pero hindi pa ako nagkakarga. Gusto kong malaman kung sino ka talagang animal ka. Wika ni Kuming. Nang mga sandaling iyon ay umalis na lang si Napoleon. Hindi na nakisali dahil hindi nakikinig sa kanya si Kuming. Ikaw ang bahala. Mukhang gusto mo pang mapaya ng pangalawang beses. Ober, ano pang ginagawa mo? Simulan mo na. Inaantay lang kita. Wika ni Dumas. Makikita sa mukha ni Dumas ang pagiging kalmado. Samantalang si Kuming naman, sinipa si Dumas ngunit mabilis itong nakailag. Kumabig lang ng kaunti sa bangko. Dumiretso na si Kuming sa gilid ng tindahan. Sinindihan pa ni Dumas ang hawak na tabako. Mas lalong nabana si Kuming. Nagpakawala ito ng suntok habang nakatalikod si Dumas. Ngunit bigla na lang tumayo si Dumas kaya hindi tumama ang pagkasuntok. Dumiretso ng dapa sa lupa ang kalaban. Sumubsob ang muka. Nagkaroon ng mga galos ang pisngi, habang dumudugo naman ang ilong. Hindi pa ako lumalaban yan ha. Pero tignan mo yung mukha mo, ang dami ng sugat. Isipin mo na lang, paano kapag umatake pa ako? Wika ni Dumas. Hindi pa rin tumigil si Kuming. Mabilis na kinuha ang kahoy na nakatukod. Kaya naman bumagsak ang malaking tabong tabla
at naipit ang kamay ni Beray. Sumigaw ang binata sa sobrang sakit at hindi magkamayaw sa kakaiyak. Dito na nagalit si Dumas. Mabilis na nilapitan si Kuming, sinakal at tinulak papunta sa dingding. Talagang gusto mong makilala kung sino ako ah. Ako ang kinakatakutan ng mga katulad mo doon sa lugar namin. Ako din ang pupuksa sa sumpang dumapo sa lugar na ito. Yung bigla ang paglaganap ng aswang. Ako lang ang may lakas para mapatay sila. May tangan ka, pero mas malakas kang magyabang. Pumalag ka, sige. Isang tapik ko lang sa balikat mo. Siguradong titirik yung mata mo. Hindi mo ba napapansin? Malayo ang agwat natin. Kanina pa dapat basag yung mukha mo eh. Sige, lumapit ka uli. Tutuluyan na kita. Wika ni Dumas. Nang mga sandaling ito ay hindi na nakapagsalita si Kuming. Nabahag, napayuko at halatang nahihiya. Samantala, dito na lumabas ng tahanan si Tatay Lexus. Pinagsabihan si Kuming at sinabing totoo ang sinasabi ni Dumas. Huwag ka nang lumaban pa, Kuming. Makakahanap ka talaga ng katapat mo. Ayan na, asarapan mo na. Kanina ko pa gustong umawat pero hinayaan ko lang. Para din mapatunayan ko kung totoo ba yung sinabi ng kumpare ko. Kitang-kita naman at hindi may pagkakaila. Siya talaga ang manunugis ng aswag. Wika ni Tatay Lexus. Tahimik na umalis si Kuming. Samantala, bagaman may agam-agam si Tatay Lexus, pinili nitong kausapin si Dumas. Nagtanong ang ama kung anong nangyari at nakarating sa kanila ang aswang. Dagdag pa ng matanda, ano ang kinikilos ng mga nilalang upang mabigyan niya ng babala ang mga kamag-anak at makaiwas sa peligro. Kasalanan ko po yung lahat kaya pasensya na po sa inyo. Ako ang dahilan kung bakit pumunta dito ang mga aswang. Kung hindi lang sana ako naging maawain, dapat pinatay ko na sila. Pinalikas ko sila sa isang lugar doon banda sa amin. Binigyan ko ng babala na magbago at huwag maminsala ng mga tao. Umalis nga yung mga aswang at lumipat sa Mindoro. Kaso, may nakarating sa akin balita. Namiminsala daw uli dito sa lugar nyo. Hindi ko matiis ang sitwasyon. Kinakain ako ng konsensya ko. Lalo na sa mga naninirahan dito. Kawawa naman eh. Huwag kayong mag-alala. Ako ang papatay sa kanilang lahat. Wika ni Dumas. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Lexus. Ang ibig sabihin, hindi lang iisa ang aswang. Kagad siyang nagtanong kung ilan ba ang napunta sa lugar. Kagad namang tumugon si Dumas na buong pamilya. Higit sa 5 ang bilang. Napabitaw ng mabigat na salita si Tatay Lexus. Ayon kay Dumas, mapanganib na uri ng aswang ang napadpad sa lugar. Sa ngayon, hindi niya tiyak kung nasaan ang mga ito. Makapalang gubat. At ang kinakatakot ni Dumas, baka umabot sa punto na tao na ang biktimahin, kagaya ng nangyari sa kanila. Nagpaalam si Dumas na aalis na. Nagtanong naman si Tatay Lexus kung saan pupunta. Sinabi nito ay hahanapin niya ang lugar ng aswang. Mahihirapan lamang siya dahil markado siya ng mga ito at kabisado na ang galaw. Mas mabuting dito ka na lang. Kami lang naman ang anak ko nasa bahay, yung asawa ko naroon sa bayan. Abala sa isa pa naming tindahan ng tuba. Minsan lang yan umuwi. Wika ni Tatay Lexus. Tumanggi si Dumas. Bigla na lang nagsalita si Viray at sinabing bakit sa gubat namamalagi si Dumas, pwede namang doon sa tahanan nila. Isa pa, mas tiyak ang kaligtasan nila sa lugar dahil narito ang tagatugis ng aswang.
Nang mga sandaling ito, tila nabati ang atensyon ni Dumas. Tumango na lang sabay ngiti at nagpasalamat. Yun na nga ang nangyari. Nanatili sa tahanan nila ang dayo. Matapos nun, sa halip na bigyan ng abiso ni Tatay Lexus ang mga kamag-anak, nilihim na lang niya ang mga nangyayari. Sa kadailanang ayon kay Dumas, kalat na ang balita na may aswang. Hindi na kailangang abisuhan ang mga ito sapagkat mas lalala lamang ang sitwasyon kapag pinaalam ni Tatay Lexus ang buong detalye. Mas magiging matunog lang ang balita patungkol kay Dumas na siya namang magiging abala sa bawat hakbang na gagawin. Baka pagkaguluhan siya ng mga tao, hayaan na lang na may iilang nakakakilala sa kanya. Tutal hanggang duda lang ang mga ito. Pagsapit ng gabi, kung ano-ano ang tinatanong ni Veray, animoy gustong malaman kung bakit malakas si Dumas. Ang sabi nito, ang tangan na nakikita ni Veray na nasa dulo ng buhok na nakatarintas. Luha daw ito ng bayawak. Ito ang pangunahing gamit ni Dumas dahil sa angking abilidad na ibinibigay nito sa kanya. Maya-maya pa, bigla na lang bumisita sa bahay si Kuming. Nangingi ito ng pasensya kay Dumas, lalo na sa nagawa kanina. Napaghinalaan pang aswang, pero mali pala. Kung hindi daw itinago ni Dumas ang presensya, malamang malalaman kagad ni Kuming na hindi ito aswang. Sa halip, isang tao na may malakas na karunungan. May agam-agam kasi si Kuming dahil ang aswang ay marunong din na magtago sa katauhan. Pasensya ka na din ha, sinadya ko talaga to eh. Alam mo naman siguro kung ano ang dahilan. Sa oras na may kaalaman, huwag ilalantad. Alam ko din na may malasakit ka sa mga tao, kaya alam kong nag-aalala ka nang dumating ako. Pero kaibigan, payo lang, huwag nating gamitin ang kaalaman sa karahasan. Wika ni Dumas. Tumango si Kuming. Sinabing walang makakaalam sa tunay na pagkatao ni Dumas at kung anuman ang magiging hakbang nito, tutulungan niya ang dayo. Subalit sinabi ni Dumas na basag umano ang gamit ni Kuming. Alam ko naman yon, Dumas. Pero ang totoo, hindi ako umaasa sa gamit. Sa mga orasyon at lihim na aral ako nakatuod. Itong ngipin ng kalabaw ko basag na. Pero hindi ibig sabihin nun wala na akong kayang gawin. Nga pala, ano ba ang tangang dala mo? Hindi ko man lang naramdaman. Pero kung makapagbigay ng lakas sa katawan mo sagad, hindi ako makapaniwala. Tanong ni Kuming. Nagkaroon ito ng interes na malaman kung ano ang bertud ni Dumas. Nang mga sandaling ito, nag-aalala si Dumas na sabihin kay Kuming kung ano ang meron siya. Baka maging banta ito sa buhay. Pero dahil na rin sa pagpapakita nito ng maayos na pakikitungo, tumango si Dumas, pero dapat maging bukas ang isip ni Kuming dahil ang matutunghayan niya ay sadyang kakaiba kumpara sa karaniwan. Si Tatay Lexus, pati na rin si Veray, napangiti dahil malalaman niya na ang gamit ni Dumas bukod pa sa luha ng bayawak. Itong maliliit na bato na pinagbuhol-buhol ko sa tali at ginawang kwintas. Kambal mo siya ng balete. Bunga ng sinukuan, bato omo, sa tuyong batis. At itong nasa gitna, pungkol na santol. Nakuha ko ito sa iba't ibang lugar, na kung saan may mga kababalagang lumalaganap. Itong isa naman na sabi ko na kay Veray, luha ng maiwagang bayawak. Hindi bayawak na may karaniwang laki, kung hindi, mas malaki pa sa tao. Kung isipin mo, parang buwaya eh. Sa liblib na lugar ng Mindanao ko ito nakuha. Hindi ko inaasahan na ako'y makakakuha sa gamit sa dami ng mga taong nagtatangkang makamtan ito sa lugar. Wika ni Dumas. Sa pagpapatuloy ng dayo,
Karamihan sa nagtangkang kumuha sa mutya mula sa bayawak ay namatay. Ang iba ay hindi natagpuan. Habang ang ilan, iniwan ng tamang pag-iisip, nabaliw. Ang mga tao ding yon ay may malakas na tangan, pero hindi pinalad ang mga ito na makuha ang mutya ng bayawak. Ang pananaw ni Dumas, baka trabungko. Ito naman madalas ang nakukuha sa mga hayop kagaya ng bayawak. Ito din ang sinasabi ng may mga karunungan sa lugar. Trabungko na may napakalakas na bisa. Nang mga panahong ito, naging matunog sa may mga tangan ang nasabing gamit. Ninais ding sumubok ni Dumas. Ngunit sangkatutak na abiso at babala ang kanyang natanggap mula sa mga kakilala. Huwag na lang daw tangkain at baka matulad sa iba. Walang mintis. Lahat ng mga sumubok hindi pinalad. Kung kaya malaki ang posibilidad na maaaring sapitin din ni Dumas ang sinapit ng iba. May malakas umanong kaalaman ang nagtangka, pero namatay. Si Dumas pa kaya, nakakasimula pa lamang mag-aral ng lihim na karunungan. Pero dahil sa natural na tapang ni Dumas, giniit niyang susubok siya sa likod ng nakaumang na panganib. Yun na nga ang nangyari. Si Dumas lang mag-isa ang tumahak sa gubat. Hindi katulad ng iba na may mga kasama. Nag-alala ang mga tao noon. Inaasahan na nila kung hindi mababaliw o mamamatay si Dumas. Hindi na ito makakabalik pa. Umagang nagsimulang maglakbay si Dumas. Inabot siya ng tanghali bago pa makarating sa nasabing lugar. Lubhang napakadelikado. Pansin ito ni Dumas sapagkat ni isang bahay habang binabagtas niya ang daan. Wala siyang nakita. Indikasyon na ayaw manirahan ng mga tao sa lugar dahil mapanganib. Nakakakilabot ang lugar. Nagtatayugang mga puno ng nara at lawaan na may makapal na mga dahon. Kahit may araw pa, nagmistulang yungib ang lugar sa kadailanang medyo madilim. At bukod pa dyan kahit tanghali at mainit, nanunuot sa kanyang balat ang lamig na dulot ng mga hamog. Alam ni Dumas na ito na ang lugar, sapagkat may iilang mga naiwang bakas. Ilang kinalawang na patalim. Nakahawi ang mga damo at halatang may nangyaring pakikipaglaban. Bukod pa dyan, dama niya ang bigat ng lugar. Nawari pinamumugaran ng mga mabangis na lamang lupa at aswang. May nakita siyang maliit na batis. Nagmumula ang daloy sa isang bukal sa ibabaw. May angking tapang man si Dumas, pero ng mga sandaling iyon ay binalot siya ng pangilabot. Lalong-lalo na nang marinig ang mga kakaibang huni. Animoy mabangis na halimaw. May mga may hinang halakhak na animoy bungis-ngis ng mga lamang lupa. Naghanap ng magandang pwesto si Dumas. Ayon kasi sa narinig niya, tanghali at kung hindi naman kaya, dapit hapon ang pagpapakita ng bayawak. Habang naghahanap ng lugar, inalam ni Dumas ang sistema. Pinag-aralan kung saan siya maaaring tumakbo at kung saan maaaring lumaban. Pero napakahirap. Makitid ang daan dulot ng mga naglalakihang ugat at kapal ng mga damo. Idagdag pa dyan ang mga tinik na makate. Ganun ba, kaibigan? Anong ginawa mo? Tanong ni Kuming. Umakyat ako sa puno. Sa tingin ko, makikita mula sa itaas yung sinasabing bayawak kapag lumabas na. Inabot ako ng takip silim pero wala eh. Ang nakita ko, babae. Nakakapagtaka kung paano siya nakarating dun sa lugar. Tugon ni Dumas. Wala siyang naramdamang kakaiba doon sa babae. Casual ang suot pero kita ang hubog ng katawan. Bigla itong lumingon sa kanya.
Dito niya napansin, ubod ng ganda ang babae. Ngumiti sa kanya, nawari ng aakit. Pero hindi siya nagpadala. Sa halip ay inobserbahan niya lamang. Hanggang sa nagsalita ang babae, nagtanong kung taga saan siya. Kanina pa siya inoobserbahan ng babae. Sa katunayan, lumapit ito sa kanya upang pababain ang binata. Bumaba ka dyan, Ginoo. Ano bang ginagawa mo dito sa lugar? Wika ng babae. Ang pangalan nito ay Salin. Nagpakilala din si Dumas. Maya-maya pa dahil sa tingin niya, maayos naman itong makitungo. Bumaba siya at lumapit kay Salin. Habang papalapit, mas naging malinaw sa mata ni Dumas ang kagandahan nito. Maputi, mamula-mula ang labi. Mahirap itanggin na nabibighani siya sa ganda ng dalaga. Mahinhin ang babae na wari birhen. Lumapit naman sa kanya at hinawakan ang kamay ni Dumas. Inilapit ang mukha ng babae na animoy hahalikan si Dumas. Nag-aalab na ang pagkalalaki ni Dumas. Pero dahil sa respeto sa sarili, pinili niyang ibaling ang tingin sa ibang direksyon. Kinalas niya ang hawak ng babae. Teka, hindi tayo magkakilala. Wala ka bang dignidad? Tanong ni Dumas. Hinatak naman ang kanyang kwelyo, dahilan para kamuntikan magpang-abot ang kanilang mga labi. Dikit na ang katawan ng babae sa kanya. Nararamdaman niya ang dibdib nito. Pero hinarang ni Dumas ang kanyang kamay at sinabing umuwi na ang babae kung saan siya nakatira. Dito nakita niyang bahagyang umatras si Salin. Tinitigan siya na animoy sobrang seryoso. Maya-maya pa tumango ang babae at naglakad paalis. Nang mga sandaling iyon dahil na rin sa matinding kuryosidad, sinundan ni Dumas ang babae upang alamin ang pagkakakilanlan. Gusto niyang patunayan sa sarili kung totoo bang malapit lang ang bahay ng dalaga. Habang nakasunod kay Salin, para umanong unti-unting nagbabago ang itsura ng paligid. Animoy para siyang lasing na umiikot ang buong lugar. Kung kaya naman napaupo na lang si Dumas, hanggang sa pagtanaw niya sa unahan, may isang tahanan. Maliit na bahay pero maganda ang pagkakagawa. Nakita niya doon si Salin. Sumilip sa bintana. Ilang sandali lang ay sinara ito ng babae. Sa puntong ito, kumpirmado na dito nga nakatira ang babae. Pero malaki ang katanungan sa kanyang isipan kung nag-iisa lang ba ito o may kasama. Lumapit sa bahay si Dumas hanggang sa may nabangga siyang isang ubod ng tanda na lalaki. Payat. Gutay-gutay ang damit. Nangingi ng tulong kay Dumas. Ang sabi nito may mga tulisan na pumasok sa kanyang tahanan. Mabuti na lang nakatakas ang matanda dahil maaaring patayin siya ng mga bandido. Kagad namang nagtanong si Dumas kung saan ang bahay nito. Sinabi ng matanda na nasa bandang unahan. Tumango si Dumas. Bago umalis ay nag-iwan siya ng mga kataga na wag lilisan ang matanda. Siya na ang bahala sa mga tulisan. Habang binabagtas ang mabatong daanan, hinanap niya kung nasaan ang bahay nito pero wala naman. Nakarating siya sa ilog pero wala ni isang tirahan na nakita. Hanggang sa inabot na lang siya ng gabi. Kung kaya naman binalikan niya ang nasabing matanda. Nakabisado niya ang daanan ngunit nang makabalik. Nagulat ang lalaki sapagkat yung bahay na kung saan nakatayo ang bahay ni Salin, isang napakalaking puno ng nara. Wala ng espasyo. Maging yung daan na alam niya sa sarili na medyo maluwag, binalot na ng makapal na baging. Medyo naguguluhan si Dumas.
Kaya inisip niya na baka naligaw lang siya ng lugar. Baka nasa maling direksyon, kung kaya ginalugad ni Dumas ang buong lugar. Hanggang sa muli niyang nakita yung babae. Dito napangiti si Dumas. Kagad siyang nagtanong sa pag-aakalang naliligaw. Pero hindi nagsalita yung babae. Sa halip ay tumalikod ito at naglakad. Nang mga sandaling iyon ay may kabilisan na ang paglalakad ni Salin. Kagad namang sumunod si Dumas. Maya-maya pa, napapitlag si Dumas. Bumungad sa kanya ang napakalaking nilalang. Ito na ang bayawak. Nakapatong sa ibabaw ng malaking bato. Nakadungaw ang ulo nito kay Dumas. Mabilis siyang umatras. Hinarang ang kamay at nag-amba ng bunot ng patalim. Sa oras sa sumunggab sa kanya ang nilalang, hindi ito magdadalawang isip na itarak ang patalim. Kaso nga lang, nanatili sa ibabaw ng malaking bato ang taong bayawak. Maya-maya pa biglang lumitaw sa gilid ni Dumas si Salin. Nakangiti ito na animoy natutuwa. Sa puntong ito, unti-unting nagbago ang itsura ng babae. Pumutla na kasing puti ng papel. Humaba ang buhok na malaginto. Hindi nakakibo si Dumas sapagkat habang nangyayari ito, dito niya palang naramdaman ang kakaibang presensya ng babae. Nakakakilabot. Nawari nakakatakot pa sa presensya ng demonyo. Ilang segundo pa ang lumipas. Nagsalita ang babae at ayon dito, lahat ng tumahak sa lugar ay hindi na nakauwi pa. Ang iba ay namatay at kinain ng bayawak. Isa kong diwata at ito ang aking alaga. Alam ko na nararamdaman mong may mali sa lugar. Bakit merong binibini sa gitna ng gubat? Ang iba ay dinadaig ng kanilang pagkalalaki. Lahat sila ay walang respeto. Kumagat sa pang-aakit ko. Ang naging resulta, nabaliw sila. Wika ng babae. Isa itong diwata. Dagdag pa nito. Ang iba naman hindi siya pinapansin. Ang hangad lamang ay makuha ang bagay na makakapagbigay ng lakas sa tao. Sa pagpapatuloy ng diwata, kay Dumas lang niya narinig ang dignidad at napagsabihan siya ng binata. Kung kaya dahil dito, nalaman niya na mabuting tao si Dumas. Sa ikalawang pagsubok, kung hinayaan ni Dumas ang matanda, ang ibig sabihin nito ay wala siyang pakialam sa tao. Pero dahil sa ipinakitang pagmamalasakit at ninais itong matulungan, hindi niya na kinakailangan pang subukan ng ilang ulit ang binatilyo. Bukod pa dyan, hindi kagad sumuko si Dumas. Hindi pinanghinaan ng loob. Sa halip hinanap talaga ang bahay ng matanda. At nang makabalik, sinigurado ang kalagayan nito. Natuwa ang diwata. Ang matanda at siya ay iisa lamang. Matapos nun, naglakad si Salin patungo sa bayawak. Bigla na lang nagliwanag ang mga mata ng bayawak. May nalaglag sa lupa na galing sa mga mata nito. Dinampot ng diwata. Kasabay naman ng pagdampot ay siya namang paglaho ng malaking nilalang. Maaari ka nang umalis, lalaki. Huwag kang dadaan sa dinadaanan ng mga tao dahil mapanganib. Maraming magtatangka sa buhay mo. Maraming taong nakaabang sa'yo. At kung hindi ako nagkakamali, papatayin ka nila. Dito ka dumaan. Mas mabilis kang makakarating sa lugar mo. Sa mismong lugar kung saan ka nakatira. Wika ng diwata. Habang nagsasalita ito, kumikinang ang kanyang kamay. Mula ito doon sa nalaglag sa mata ng bayawak. Ramdam ng lalaki na ito na ang mutya.
kung kaya gusto niya sanang kunin. Pero dahil na rin sa respeto sa diwata, hindi na siya humiling pa na ibigay ito sa kanya. Kaya naman tumangulang si Dumas. Umuwi na siya. Nagpasalamat sa pagbibigay ng tamang direksyon. Sandali lang. Bumalik ka nga dito. Hindi kita maintindihan, tao. Pumunta ka dito para makuha ang lakas ng mutya. Bakit parang napakaiba mo? Nagpakahirap ka sa pagpunta. Isinugal ang buhay. Pero aalis ka lang. Wika ng diwata. Hindi bali na lang siguro, ayos na ako. Sapat na yung ligtas ako. Alam ko namang mahalaga sa'yo yung gamit na yan eh. Akala ko trabong ko. Luha pala. Sadyang nakakamangha. Salamat Salin ha. Salin pala ang pangalan mo. Salamat ha. Alis na ako. Wika ni Dumas. Hindi ka na kailangang baliwin. Sadyang likas na sayo ang pagiging baliw. Bueno, lumapit ka dito. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang luha ng maywagang bayawak. Gusto ko ang pagkatao mo. Gusto ko ang pagkalalaki mo. Wika ng diwata. Abot langit ang tawa ni Dumas. Hindi niya inaasahan na napakaraming pagsubok pala ang daraanan. At ang ugali niya ang naging dahilan upang malagpasan ang lahat ng pagsubok. Ang luha ng bayawak, puti ang kulay, kumikinang at malamig sa kamay. Hindi perpektong bilog, may nakausli ng kaunti na patulis. Muli siyang nagpasalamat kay Salin, pero hindi ito nagsasalita. Nakatitig lang sa kanya na animoy may ibang ibig sabihin. Hoy, wag mo sabihin na pagsubok na naman to ha. Patayin mo na lang kaya ako. Parang ito naman yata yung gusto mong gawin eh. Kunwari ka pa. Kanina ang dami pong sinasabi kesyo nakapasa na ako tapos meron na naman. Sabihin mo lang kung gusto mo kong patayin ha. Yun naman yung inaasahan ko dito eh. Maraming nakakapagsabi, wala daw nakakaligtas. Wika ni Dumas. Nang mga sandaling ito ay muling tumawa si Salin. Nahuhumaling lang ako sa iyo, binata. Asahan mong palagi mo kong kasama. Hinding-hindi kita iiwan. Huling wika ni Salin at bigla itong naglaho. Napabitaw ng mabigat na salita si Dumas sapagkat hindi pagsubok ang pangaakit. Talagang may gusto sa kanya ang diwata. Alam niya sa sarili na kayang gawin ng isang nilalang katulad ng diwata ang mga bagay, lalo na kung galing sa bibig nito. Kaya hindi may pagkakaila. Bagaman naglaho si Salin, kasama niya na ito sa araw-araw. Maya-maya lang ay umuwi na si Dimas. Binagtas niya ang daan kung saan ang itinuro ni Salin. Mga 1 oras ang paglalakad na ginawa niya. Nagulantang ang lalaki nang bumungad sa kanya ang lugar. Tapat ito ng kanyang tahanan. Halos sumabog ang ulo ni Dumas sa pagkagulat. Nanggaling siya sa gubat ng Mindanao. Ngayon ay nasa Panay na siya. Kahit madilim ng mga sandaling iyon, alam niya sa sarili na ito talaga ang lugar. Nakita pa niya ang mga kapitbahay na naglalakad sa kalsada, pasuray-suray dahil sa pagkalasing. Halos mabaliw siya sa pag-iisip kung totoo ba ang naganap. Ang dahilan kung bakit siya ipinadaan sa ibang lugar ni Salin. Kapag bumalik siya sa sentro ng baryo, siguradong maraming magkakainteres sa kanya na may lihim na karunungan. Kukunin ang gamit sa kanya. At dahil bago sa kanya ang tangan, wala pa itong matutulong sa kanya sa mga oras na yun. Siguro kaya ako dito pinadaan. Tama nga naman siya. Papatayin ako eh. Kasi ako lang yung tao na nakabalik.
Siguradong kukunin nila kung ano man yung meron sa akin. Pero nakalimutan kong itanong ano ba yung bisa ng gamit na to? Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na episodes ng ating kwento. Paalam.